Wednesday morning mga kapatid, munti ko pa masabing Biyernes. Wednesday pa lang pala, sorry po. Yung pagod ko kasi pang Biyernes na. Oo. Para sa mga kapatid nating kaya ko pa ba? Biyernes na talaga. Mabababad sa kalsada ngayong araw, kagaya ni Tito Mondi. Mamaya, eto, makikiulat panahon po muna tayo sa bagong makeover kong kapatid. Kasama syempre ang ating resident meteorologist, weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Wow! Tito Alvin, kamusta ang lagay ng ulat this midweek? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Mama Dims, wala na tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na po ang bagyong Juaning kahapon ng umaga at lumabas na rin yan doon sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Ito na lamang easterlies at intertropical convergence zone ang nakaka-apekto sa ating bansa. Pero meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,180 kilometers east ng Eastern Visayas. Yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating PAR ngayong umaga. Sa kasalukuyan, itong low pressure area na ito ay nasa katamtaman o medium chance ang maging chance sa maging isang ganap na bagyo. If ever, yan po ay tatawaging bagyong Isal. Kung papansinin natin itong ating wind map, itong ating binabantayang sama ng panahon ay posibleng kumilos westward at papalapit sa ating bansa or maaari po yan dumikit sa ating landmass. Kaya yan po ay ating patuloy na babantayan dahil nga sa kanyang pagkilos na westward. Pero sa ngayon, ito po ay wala pang direktang epekto sa atin. Ito lamang ang intertropical convergence zone at easterlies ang nagdadala po ng mga posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil sa ating intertropical convergence zone, although maganda po ang panahon sa umaga sa malaking bahagi ng Mindanao at sumisikat naman ang ating araw, tumataas po ang ating tsansa ng pag-ulan. Pagsapit po yan ng hapon hanggang gabi, particularly dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Dito naman sa areas ng Visayas, yung ating tinatawag na easterlies ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa areas ng Northern Samar at Samar provinces. Ito namang areas ng Palawan, maging dito sa ilang bahagi ng Western Visayas, medyo tumataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan. Pagsapit po ng hapon at gabi. Sa Palawan, apektado rin po yan ng intertropical convergence zone. Kaya asahan din po natin dyan yung mga tinatawag nating scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Sa areas naman ng Luzon, maganda at maliwalas pong panahon natin. Sa malaking bahagi ng Luzon, medyo mas mataas lamang po yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Bicol Region dahil sumasabit din po dyan yung ating tinatawag na easterlies. Dito sa Metro Manila, sa mga papasok ng opisina, trabaho at eskwela, magandang panahon pa rin po ang sasalubong sa atin. Ngayong umaga, mas nagiging maulap lang ng bahagya tuwing hapon. At again, kung mapapansin nyo, meron tayong mga possible na isolated o localized na pag-ulan at thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payo. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kani-kanila lamang 5:43 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 6:16 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.